Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo yung feeling na minsan, pag sobrang sakit na ng ginawa ng isang tao sa'yo, wala ka nang masabi. Hindi dahil wala kang gustong sabihin, pero dahil alam mong kahit anong paliwanag mo, kahit anong sigaw mo, hindi na nila maiintindihan. So you just go quiet. You stop explaining, stop defending, and you start protecting your peace. At doon mo marirealize ang katahimikan pala, hindi kahinaan, hindi pagsuko. Minsan, yun na mismo ang pinakamakapangyarihang sagot. Kasi totoo yan, hindi lahat ng laban kailangang sagutan. Hindi lahat ng insulto kailangang patulan. At hindi lahat ng tao deserve ng paliwanag mo. Marami sa atin, lalo na kapag mabait at mapagpasensya, laging iniisip, baka ako yung mali, baka kailangan ko pang mag-explain. Pero habang ginagawa mo yon paulit-ulit, mapapansin mong ikaw lang ang napapagod. Kasi sila, sanay silang ikaw yung nagpapaliwanag habang sila yung tahimik na nagmamasid, nagmamanipula, at pinapakita na parang ikaw pa ang may kasalanan. Pero once na tumahimik ka, bigla silang naguguluhan, bigla silang hindi mapakali. Kasi sanay sila sa ingay mo, sa energy mo, sa effort mong ayusin lahat. Kaya pag nawala yon parang gumuho ang mundo nila. Nakakatawa pero totoo minsan, ang pinaka nakakayanig sa isang tao ay hindi galit mo, hindi sigaw mo, kundi yung katahimikan mo. Kasi doon nila mararamdaman na wala na silang kontrol sa'yo. Ang katahimikan kasi may sariling language. At yung mensahe nito, malakas. Sinasabi nito, tapos na. Hindi na ako magpapaliwanag. Hindi na ako magpapagod. Alam mo yung sabi ni Marcus Aurelius, isang Stoic philosopher, you have power over your mind, not outside events. Ibig sabihin, hindi mo kontrolado ang gagawin ng ibang tao, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. At yung kakayahan mong hindi mag-react agad, yun ang totoong lakas. Kasi habang sila nagagalit, ikaw kalmado. Habang sila nagbubunganga, ikaw tahimik. At habang sila gustong patunayan na tama sila, ikaw kampante kasi alam mong wala ka nang kailangang patunayan. May mga tao talagang mabubuhay lang kapag nakikita nilang naaapektuhan ka. Gusto nila lagi kang defensive, laging may paliwanag, para lang maramdaman nilang may kontrol pa rin sila sa'yo. Pero kapag pinili mong tumahimik, nawawala yung supply nila. Wala na silang makuhang reaction. At doon sila unti-unting nababaliw. Silence, sa totoo lang, is one of the greatest forms of emotional discipline. Kasi hindi madali yan. Sino ba namang hindi gustong sumagot kapag nasaktan, di ba? Pero pinipili mong hindi. Pinipili mong manahimik kahit nasasaktan ka, kasi alam mong hindi lahat ng laban worth fighting. May mga laban na ang pinakamagandang paraan ng panalo ay yung pag-alis mo. Hindi dahil natalo ka, kundi dahil mas pinili mong hindi na sumabay sa gulo. Epictetus once said, "If you want to be invincible, do not react to anything outside your control." Grabe no? Kasi habang sinusubukan mong kontrolin yung mga bagay na wala sa kamay mo, mga opinyon ng tao, mga paninira, mga maling akala, mas lalo kang nasasaktan. Pero pag tinanggap mong hindi mo kailangan sagutin lahat, mas gumagaan. Naalala mo ba yung mga panahong pinili mong hindi na lang mag-reply? Hindi ka na nag-rant, hindi ka na nag-post, hindi ka na nakipag-away. Tapos paglipas ng ilang araw, napansin mong mas payapa ka, mas maaliwalas ang isip mo. Kasi yung energy na dati nilalabas mo sa pagpapaliwanag, ngayon ginagamit mo na sa sarili mong kapayapaan. Ganon talaga, silence protects your peace. Minsan nga, mas malakas pa yung impact ng katahimikan mo kaysa sa libu-libong salitang gusto mong sabihin. Kasi yung mga taong nagkasala sa'yo, akala nila okay lang kasi tahimik ka lang noon. Pero nung bigla kang nawala, nung hindi ka na nag-message, nung hindi ka na nagpaabot ng kahit anong reaction doon, nila marirealize kung gaano ka pala kahalaga. They can't handle losing you. Kasi nung nandiyan ka pa, akala nila wala lang. Pero nung wala ka na, sa kanila naramdaman yung bigat ng katahimikan mo. Kaya nga sabi ni Seneca, sometimes even to live is an act of courage. At totoo yan, kasi minsan, mas matapang pa yung taong nananahimik kaysa sa taong palaging sumisigaw. Mas matapang yung taong marunong magbitiw kaysa sa taong kapit ng kapit kahit nasasaktan na. Kaya kung dumaan ka man sa sitwasyong nasaktan ka, ginamit ka, o hindi ka pinahalagahan, hayaan mo. Huwag mo nang habulin ang closure. Kasi minsan, yung katahimikan mo na mismo yung closure. Hindi mo kailangang magpaliwanag kung bakit ka nawala. Hindi mo kailangang ipakita kung gaano ka nasaktan.
Ang katahimikan mo na mismo ang sagot. At kung may mga taong hindi kayang tanggapin yun, problema na nila yon, hindi mo na. Kasi habang sila nag-aalala kung bakit hindi ka na umiimik, ikaw naman, unti-unting bumabalik sa sarili mo. Silence gives you space to heal, space to think, space to remember who you are before all the noise. Kaya kung may nagsasabi sa'yo na ang tahimik mo naman ngayon, sabihin mo lang, tahimik pero hindi mahina. Kasi totoo, yung mga tahimik na tao sila yung marunong umintindi pero alam din kung kailan titigil. Marunong magmahal pero marunong din magpahalaga sa sarili. At sa huli, yung mga taong nawala sa'yo dahil pinili mong tumahimik sila rin yung mga taong mapapaisip kung bakit hindi mo na sila kinakausap. Magtataka sila kung nasaan ka. Magugulat sila kung gaano ka nakatahimik, gaano ka nakapanatag. At dun mo marirealize, they can't handle losing you. Hindi dahil gusto mong ipamukha, pero dahil yung presence mo pala yon, yung hindi nila pinahalagahan noon, pero hinahanap-hanap nila ngayon. Kaya next time na may gustong manggulo ng kapayapaan mo, tandaan mo lang to, hindi lahat ng laban kailangan ng salita. Minsan, yung hindi mo pagsagot, yun na yung pinakamalakas mong sagot. Kasi in silence, you reclaim your power. Alam mo minsan, hindi talaga yung mga salita ng tao ang nakakapagod, kundi yung paulit-ulit mong pagpapaliwanag sa mga ayaw ka naman talagang intindihin. Kaya darating talaga yung point na sasabihin mo sa sarili mo, tama na. Di ko na kailangang ipaliwanag ang sarili ko. At yan ang simula ng tunay na kapayapaan. Totoo to, kapag natutunan mong tumahimik sa gitna ng gulo, nagiging kakaiba yung klase ng lakas na meron ka. Hindi na yung tipong lakas na kailangan mong ipakita o ipagtanggol. Hindi. Isa siyang tahimik, matatag, at marangal na lakas na nanggagaling sa loob. Kasi ganito yan. Ang utak ng taong marunong manahimik ay parang tubig. Calm sa ibabaw, pero malalim sa ilalim. At yung lalim na yon doon, nanggagaling yung disiplina, yung emotional control, yung dignidad. Karamihan kasi sa atin, sanay sumagot agad. May nagsabi ng masakit boom, reply agad. May nang-away post agad sa Facebook. Pero kapag tumanda ka na at dumaan ka sa paulit-ulit na drama, marirealize mong hindi lahat ng gulo kailangang salihan. Hindi lahat ng issue dapat mong sagutin. Kasi habang tumatanda ka, peace of mind na ang mas mahalaga, hindi patunayan kung sino ang tama. Sabi nga ni Epictetus, no one can hurt you unless you give them permission. Ang ibig sabihin niyan, kahit anong sabihin ng tao, wala yang bisa sa'yo hanggat hindi mo pinapapasok sa isip mo. Ang masakit lang kasi, minsan tayo pa mismo yung nagbubukas ng pinto. Tayo yung nagbibigay ng access. Kaya pag natutunan mong hindi mag-react agad, natutunan mong piliin kung ano lang yung papasukin sa isip mo, doon mo makikita kung gaano katahimik ang buhay kapag marunong kang magpigil. At oo, mahirap yan sa una, lalo na kung dati kang laging nagbibigay, laging sumasalo, laging nagsasakripisyo. Pero isipin mo to, ilang beses mo nang sinubukan ipaliwanag ang sarili mo, tapos sa dulo, ikaw pa rin ang lumabas na mali. Ilang beses mo nang pinagpilitan ang kabutihan mo, pero sa mata ng iba, ikaw pa rin yung kontrabida. Kaya minsan, mas okay na yung tahimik ka na lang. Hindi dahil wala kang pakialam, pero dahil alam mong hindi lahat ng laban may saysay. At yung katahimikan na yan, hindi lang basta disiplina. Isa yang uri ng respeto una, respeto sa sarili mo. Kasi alam mong hindi mo kailangang bumaba sa level ng taong nananakit sa'yo. At pangalawa, respeto sa kapayapaan mo. Kasi hindi mo na hinahayaang sirain yon ng kahit sino. May kilala ka bang taong sobrang kalmado kahit may nag-aaway sa paligid? Yung tipong siya lang yung tahimik, pero siya rin yung pinakamay control sa sitwasyon? Ganun ang effect ng emotional discipline. Hindi siya kawalan ng pakiramdam, kundi mastery ng sarili. Sabi ni Marcus Aurelius, the best answer to anger is silence. Ang ibig sabihin nito, hindi mo kailangang patulan ang bawat galit na ibinabato sa'yo. Kasi minsan, ang gusto lang ng tao ay reaction mo. Gusto ka lang niyang matrigger, gusto ka lang niyang hilahin pababa. Pero kapag hindi mo sila binigyan ng reaction, nawawala yung thrill sa kanila. Isipin mo to, may taong gustong makita kang nagagalit, pero ang nakuha nila ay ngiti at katahimikan mo. Diba ang sakit naon sa kanila? Kasi yung in-expect nilang magagalit, biglang hindi. Ang akala nilang kaya kanilang kontrolin, biglang hindi na pala. At habang sila nagkakagulo, ikaw, kalmado lang.
Hindi ka nag-aaway, hindi ka nag-explain. At doon mo mararamdaman ang sarap ng freedom na hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kahit kanino. Kasi minsan ang totoo, hindi ka naman talaga galit sa kanila. Napagod ka lang. Napagod kang pilit maging mabait sa mga taong walang balak intindihin ka. Napagod kang patunayan ang puso mo sa mga taong bulag sa totoo mong intensyon. Kaya nung pinili mong tumahimik, hindi mo tinakasan yung laban. Tinapos mo lang yung laban na wala namang patutunguhan. At alam mo ang maganda sa ganitong uri ng katahimikan, unti-unti kang nagbabago. Naging mas mahinahon ka, mas maingat ka sa salita, mas mapanuri ka sa kung kanino ka nagbibigay ng energy. Kasi yung taong marunong manahimik, marunong din pumili kung saan siya magsasalita. Hindi siya tahimik dahil takot. Tahimik siya dahil marunong siyang pumili ng tamang oras at tamang tao. Silence teaches you maturity. Kasi dati gusto mong lagi kang marinig. Pero ngayon, mas gusto mo nang maramdaman ang katahimikan mo. Dati gusto mong laging ikaw yung huling magsalita. Pero ngayon, okay ka nang ikaw yung unang manahimik. At habang lumilipas ang panahon, mapapansin mong yung mga bagay na dati nakakapikon, ngayon parang wala na lang. Kasi yung perspective mo, nagbago. Hindi ka na madaling matrigger. Hindi ka na basta-basta nagpapaapekto. Kasi alam mong, yung katahimikan mo, hindi lang para iwas gulo, ito na yung paraan mo para alagaan ang sarili mong kalmado. May mga tao pa rin sigurong tatawagin kang cold, mayabang o nagbago. Pero hayaan mo na. Hindi nila alam yung katahimikan mo pala, bunga yan ng mga tao ng sakit, ng pagod at ng mga panahong nilamon ka ng ingay ng ibang tao. Kaya huwag kang matakot maging tahimik. Kasi sa panahon ngayon, yung marunong manahimik siya yung totoo talagang matalino. At sa totoo lang, ang pagiging tahimik ay hindi tungkol sa pagpigil sa sarili mong magsalita, kundi sa kakayahan mong piliin kung kailan at kanino mo ilalabas yung boses mo. Kasi hindi lahat deserving marinig yung puso mo. Kaya kapag may taong nagtatanong sa'yo, bakit di ka na nagsasalita? Sabihin mo lang, kasi alam kong hindi na worth it. At doon, mararamdaman mong panatag ka. Kasi sa wakas, ikaw na mismo ang pumili ng katahimikan mo. Hindi dahil pinatahimik ka ng iba, kundi dahil pinili mong maging kalmado, marangal, at payapa. Yan ang tunay na emotional discipline. Hindi mo kailangang patunayan kung gaano ka kalakas. Kasi ang katahimikan mo na mismo, sapat ng patunay. Alam mo, may kakaibang ganda sa katahimikan na hindi napapansin ng marami. Yung tipo ng katahimikan na hindi lang basta wala kang sinabi, kundi yung uri ng katahimikan na nagsasalita sa sarili nitong paraan. Tahimik ka nga, pero ramdam ka. Wala kang sinabi, pero narinig ka pa rin. Kasi ganito yan yung mga taong sanay na lagi kang nandyan. Sanay na lagi kang nagpapasensya. Sanay na ikaw yung unang nagsusori kahit hindi mo kasalanan. Sila yung pinakamabibigla sa katahimikan mo. Akala nila kasi, babalik ka rin tulad ng dati. Pero hindi na. Hindi ka na yung dating taong nagpapaikot ng mundo para lang mapatawad o mapansin. At doon sila matataranta. Kasi sa katahimikan mo, doon nila mararamdaman yung bigat ng pagkawala mo. Nakakatawa, no? Habang nandyan ka, parang hindi nila napapansin. Pero nung wala ka na, sa kanila naramdaman kung gaano kalaki yung presence mo. Sa kanila na-realize kung gaano kalalim yung nawala. Sabi nga ni Marcus Aurelius, "The best revenge is to be unlike him who performed the injury." Ibig sabihin, huwag mong gayahin yung taong nanakit sa'yo. Huwag mong ibaba yung sarili mo sa level niya. Ang tunay na paghihiganti, yung nanatili kang mabuting tao kahit may gumawa sa'yo ng masama. At minsan, yung katahimikan mo mismo yung pinakamalakas mong paghihiganti. Kasi wala ka nang kailangang ipaliwanag. Hindi mo kailangang sumigaw ng mali ka o nasaktan mo ako. Dahil habang tahimik ka, sila yung nabubulabog sa sarili nilang konsensya. Nakakainis sa kanila yung hindi ka sumasagot. Kasi hindi nila alam kung iniisip mo pa ba sila, kung galit ka ba, kung okay ka na ba. Wala silang kontrol. At yan ang pinakamasakit para sa taong sanay na hawak ka sa emosyon mo. Silence forces accountability. Kapag hindi mo sila pinapansin, napipilitan silang harapin yung sarili nilang kasalanan. Wala na silang distraction, wala na silang excuse. Wala na silang masisisi kundi sarili nila. At habang ikaw, unti-unting nakakahanap ng kapayapaan, sila naman unti-unting kinakain ng katahimikan mo. Isipin mo to, dati, ikaw yung laging naghahabol,
nagpapaliwanag, nag-aabot ng effort, pero ngayon, tahimik ka na lang. Hindi mo na kailangang patunayan kung gaano ka kabuting tao. Hindi mo na kailangang humingi ng closure. Kasi alam mo na hindi mo kailangang ipaliwanag ang puso mo sa taong hindi marunong makinig. At habang tumatahimik ka, mas malinaw mong naririnig yung sarili mong boses. Yung mga bagay na dati natatabunan ng drama, ngayon mas malinaw na. Napapansin mong gumagaan yung isip mo. Nakakagawa ka ulit ng mga bagay para sa sarili mo. Nakakahinga ka na ng maluwag. Yan ang magic ng katahimikan. Hindi lang siya about sa hindi pagsagot. Ito yung proseso ng paghilom. Kasi habang tahimik ka, nagsisimula kang bumalik sa sarili mo. Natututo kang pakinggan yung utak mo, puso mo, at kaluluwa mo. Naaalala mo ulit kung sino ka bago ka nasaktan. Kaya wag mong isipin na wala kang ginagawa. Dahil sa panahong tahimik ka, healing na ang ginagawa mo. Rebuilding, growing, becoming wiser. At habang ikaw nagbabago sila, na-stuck pa rin sa parehong pattern. Paulit-ulit sa gulo, sa pride, sa drama. Kasi hindi sila marunong manahimik. Hindi sila marunong mag-reflect. Ikaw marunong kang maghintay, marunong kang manahimik, marunong kang magpatawad kahit walang sorry. At yan yung klase ng strength na hindi basta-basta naiintindihan ng lahat. Sabi nga ni Seneca, sometimes even to live is an act of courage. Totoo yan. Kasi minsan, ang pinakamatapang mong magagawa ay yung hindi lumaban. Yung umalis ng marangal. Yung pinili mong tumahimik kahit kaya mo namang manakit pabalik. At habang ikaw naglalakad palayo, tahimik lang, may dignidad, may respeto sa sarili, doon nila makikita kung gaano ka katatag. Kasi hindi mo na kailangan ng away para ipakita ang strength mo. Totoo to, people can't handle losing someone who brought peace to their chaos. Kasi sanay sila na lagi kang nandyan para pakalmahin sila, ayusin sila, mahalin sila kahit nasasaktan ka. Pero ngayon, wala ka na. At yung katahimikan mo na dati nilang binabaliwala, ngayon yun ang pinaka-namimiss nila. Kaya wag mong isipin na talo ka, hindi ka natalo. Umangat ka lang, lumayo ka lang sa gulo, at yung paglayo mo, yun na yung panalo mo. Dahil habang sila nag-iisip kung bakit ka tumigil, ikaw naman, unti-unting nagiging masaya ulit. Habang sila nagtataka kung bakit hindi ka na nagparamdam, ikaw, tahimik na binubuo ang sarili mo. Habang sila hindi mapakali sa pagkawala mo, ikaw, natututo ulit magmahal sa sarili mo. At darating yung araw na baka makita ka nila ulit mas payapa, mas masaya, mas maayos. At doon nila marirealize, hindi ikaw ang nawala, sila ang nawalan. Kasi yung taong marunong manahimik, marunong din mawala ng may dignidad. Hindi kailangan ng ingay para mapansin. Hindi kailangan ng drama para ipakita ang halaga. Kaya kung dumaan ka man sa ganitong sitwasyon, kung may mga taong hindi na kaya ng pahalagahan ka, kung may mga nanakit at iniwan ka, hayaan mo lang. Huwag mong habulin, huwag mong patunayan, manahimik ka lang. Dahil sa huli, yung katahimikan mo mismo ang magpapakita kung sino talaga ang may kontrol. At habang sila hindi mapakali sa pagkawala mo, ikaw naman, tahimik na naglalakbay patungo sa panibagong buhay mas malaya, mas malalim, mas payapa. Kaya sabihin mo sa sarili mo ngayon, hindi ko kailangang mag-ingay para ipakita ang halaga ko. Hindi ko kailangang magpaliwanag para maramdaman ang respeto ko sa sarili. Ang katahimikan ko, yun ang sandata ko. Yun ang kapayapaan ko. At kung hindi nila kaya yung pagkawala ko, problema na nila yun kasi ako, kaya ko na. Kasi minsan, ang tunay na lakas, hindi sa pagsigaw nakikita, kundi sa katahimikang puno ng dignidad. At sa katahimikan mong yan, tandaan mo, they can't handle losing you. At hindi mo kailangang gawin kahit ano para patunayan yon.